Kasalukuyan pong lumabas na mula naman sa BPI Julia Vargas Branch ang abogado ni Mayor Duterte na si Attorney Sal Panelo at siya ho ay of course papunta na sa kanyang sasakyan at marami pa rin po sa mga media ang nag-aabang doon para sa kanyang statement. Nauna nang sinabi ng ating kasamang si Maki Pulido na ito'y magbibigay ng pahayag tungkol pa rin po doon sa naganap na pagkikita nila ni Senator Antonio Trillanes IV sa loob ng bangko. Pero sa ngayon ay inaantabayan natin kung dito ba mismo sa Julia Vargas siya magbibigay o didiretso na ito sa kanyang sasakyan. Marami pa rin partner sa mga nakikita natin ngayon. Of course ay pinoproteksyonan siya ng ating mga kasamahan sa PNP dahil sa dami na rin ng taong nagpunta dyan sa may Julia Vargas. Tama, at medyo matagal-tagal din itong si Attorney Panelo sa loob ng bangko matapos nilang magkita nitong si Senator Antonio Trillanes IV. Halos mahigit kalahating oras siya nagtagal sa loob. Oo. Habang ginagawa siguro yung kung anumang transaksyon doon. At bagamat binabanggit ni Senator Trillanes na wala raw siyang nakuha mula dito sa talaga inaabangang meetup na ito ni Trillanes at ng kampo nitong si Mayor Duterte. Nauna nang sinabi ni Senador Trillanes na maaaring magpakita nga itong si Attorney Panelo ng dokumento mula sa BPI, pero ang sinasabi niya, partner, maaaring hindi na yung amount na sinasabi niya initially dahil baka na-withdraw na daw. Yan ang kanyang akusasyon laban naman dito sa kampo. Pero of course, inaantabayanan natin kung ano rin yung panig na sasabihin itong si Attorney Panelo sa media dahil nauna na niyang pinangako na siya ay magbibigay ng pahayag. At sana nga magsalita siya bago siya pumasok sa kanyang sasakyan. Ito po'y live na inyong napapanood. Papasok na itong si Attorney Panelo sa kanyang sasakyan. Pero sinusubukan po ng mga miyembro ng media na siya ay makapanayam dahil una nga nabanggit ni Senator Trillanes dito po sa Balitang Halik na wala raw siyang nakuhang substantial mula dun sa meetup na yon at hindi raw mapapatunayan kung meron o kung wala talaga yung binabanggit niyang 211 million pesos mula sa account o umano ni Mayor Duterte. Ito sinusubukan siguro sana nga magsalita bagamat nagtataas ng kamay itong si Attorney Panelo at tumigil naman siya, partner, sa may sa gilid ng kanyang sasakyan. So sana nga ay magsalita na siya sa harap ng mga media para ilahad kung ano yung nangyari sa loob ng bangko. Nauna nang sinabi rin kanina ni Senador Trillanes na ayon na rin po doon sa hiling daw ng kampo ni Mayor Duterte na magsumite siya ng waiver, pumirma siya ng waiver, para bago ibuksan yung mismong bank account ng mayor, ay kailangan muna siyang pumirma. So, ang ginawa daw niya, partner, ay talagang pumirma siya ng waiver, Pero ang sinasabi niya, wala siyang nakuha, hindi daw man lang niya nakita o pinakita man lang daw sa kanya itong sinasabing transaction, details. So, kundi ang maaring maibigay lamang ay yung daw balance na lamang sa ngayon. Are cumulatively deposited to his name. Yun ang hiningi ko sa bangko. Now, tinanggap ng bangko yung SPA, tinanggap nila yung request na mag-issue ng certification. Pero ang sabi nila sa akin, humingi sila ng panahon na pag-aralan nila yung aking request o yung request ni Mayor Duterte. They asked for 7 days to respond to our formal request. But what is important is this. Ito ang pinakamahalaga rito. Nagamon si Trillanes na buksan at tinanggap ang hamon at meron akong kapangyarihan na buksan. At nag-request na kami sa bangko. Ang bangko naman, ang sagot sa akin, bigyan mo namin yan kasi may mga legal issues na nakikita namin dito. So, ako naman, since nakikiusap naman ng bangko, o hindi pinagbigyan ko naman sila. Dahil ang importante sa amin, kahit kailan nyo buksan yan, basta pinabubuksan namin sa inyo yan at kailangan pagbigyan ng certification na batay dyan sa record ay walang 211 million. Tinanong ko sila, nakita nyo ang records, hindi ba? Sabi nila, opo. Meron bang 211 million? Well, noon, ngayon at nung nakaraan, wala po. Kung wala, di mag-issue kayo ng certification sa amin. Sir, pag-aaralan namin yan. Kasi hindi naman yan ang standard practice ng pag-issue ng certification. Ang standard practice ng bangko, sasabihin lang namin ang balance. At sabi ko naman sa kanila, hindi. Ang request namin sa inyo, mag-issue kayo ng certification, batay sa record ninyo. Kung sinasabi nyo na wala naman palang 211 million, di mag-issue kayo. Sabi niya, sir, kailangan talaga namin pag-aralan to. Lalo pa, ito ay joint account. So,
there are many legal issues. We have to consult our outside counsel. So, bigyan nyo na kami ng pagkakataon na sagutin namin to, pag-aralan namin, and then we will respond to you accordingly. Ako naman, nasabi ko naman sa kanila, o sige, di antayin ko yung sagot ninyo sa aming formal request. And then, I will also reply appropriately to your response. Yun ang nangyari doon. Sir, hindi niyo raw talaga. Ngayon, si Trillanes, humingi sa akin ng kopya ng affidavit. Oh no, ito. Eh, sabi ko sa kanya, bigay ko na ako sa bangko, di humingi ka sa kanila. Sabi naman ng bangko, hindi ko namin may bigay sa inyo kasi part na ito ng confidential information sa amin. Eh sabi ko naman sa kanya, hindi ko rin mabigay sa iyo dahil di pa ako nagre-report sa kliyente ko. Anyway, nandiyan na yan di tingnan mo na lang. So tapos, bago siya umalis, in other words, in-explain ng bangko sa kanya na Senator Trillanes, hindi ko namin basta mau-open yung bangko, mapagbigyan si Mayor Duterte, kasi meron kaming sinusunod din na protocol. Pag-aaralan po namin to, saka kami sasagot sa request sa amin. Tapos, bago siya umalis, binigay niya ako ng affidavit. At ang sabi ni Senator Trillanes, sabi niya, Attorney Panelo, ito na po yung affidavit na hinihingi ni Mayor Duterte. So, tinanggap ko at binasa ko. Lalo po ako naniwala na kabalbalan lahat itong mga pinagsasabi niya. Kasi, ang sabi niya sa affidavit, may nakilala daw siyang pangalan ay, ano pangalan nito? Joseph de Mesa. Yun daw Joseph de Mesa, lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na meron daw siyang kakilala na nagsasabi na maraming account si Mayor Duterte. Madalit sabi, hearsay na kay De Mesa, narinig pa ni De Mesa double hearsay. Kung baga, hindi lang ito kwentong kutsero, kwentong barbero pa. Alright. Pangalawa, tiningnan ko ngayon yung attachment niya. Ang attachment niya, papakita ko sa inyo, itong attachment niya. Marami yan. So tinanong ko, niya, yung mga opisyalis, sabi ko sa inyo magaling to, itong form na ito. Ay sir, wala kaming form na ganyan. Computer lang ho yan Kung baga, tinype lang nila yon, pinagsama-sama lang nila. O di lalo na ako naniniwala ako na spurious ang document na ito. At walang saysay ang affidavit na binibigay niya. Palagay ko, kaya lang siya gumawa ng affidavit dahil sinasabi ni Mayor Duterte, mag-submit ka ng affidavit. Pero tandaan nyo, kahit na hindi nga siya gumawa ng affidavit, nauna na nagpalabas ng SPA. Inauthorize akong tingnan ko ang record. Ang laman ng bangko. At kaya lang hindi raw sila maka-issue muna ng certification kasi pag-aaralan pa nila dahil hindi raw yon ang standard issuance ng yan ang nangyari doon. Sir, yung transaction history, bakit hindi raw po mailabas? Yung transaction history lang daw po yung hinihingi ni Senator Trillanes. Kaya nga nung pinaliwanag ko na sa inyo, wala kaming problema dahil meron nga akong SBA. But the bank asked for 7 days na pag-aralan nila. Pag-aralan. Una, yung certification ko parang hindi standard. Wala po sila naalala na nag-i-issue sila ng certification na walang amount na ganyan sa loob ng isang deposito. Sabi ko naman, di pag-aralan nyo kung anong gusto nyong gawin ko. Bigyan nyo kami ng ilang araw. O, edi sige ka ko. Ilang mga araw gusto nyo? 7 days. O, sige. Wala akong problema doon. Hindi ako magre-release sapagkat hindi naman ako ng bangko Kami nga nakikiusap sa bangko. Hindi lang nakikiusap. We're demanding from this bank because of the presence of the SPA to release the account. Muna ito, pag-aralan muna namin. Baka naman certification, banking nga ako Usually released by the bank. Hindi, ang hinihingi kong certification, mag-issue ka ng certification based on your bank record na walang 211 million whether singly, collectively, or cumulatively deposited to his name. Sinabi nila, meron ba? Wala. Wala sir, mag-issue ka ng certification. Sir, pag-aralan muna namin.
Bigyan nyo kami ng warrant. Di ba pag as a depositor, if you're authorized by the depositor, pwede kang mag-request ng statement from the Request na time nga, it ang kulit nyo started. naman. Hindi nyo ko iniintindi. May request na nga kami, hindi lang request, may SPA, may demand na nga kami. Ang sinasabi ng bangko, bigyan nyo naman kami ng panahon pag-aralan namin dahil medyo Pag-aaralan, sir, unusual. Hindi nila ilalabas agad. Kasi di ba once you requested Yan na nga. for it, pwedeng... Are you listening to me? Hindi, sir. I'm telling you that we have requested, we even have demanded from this bank to reveal the contents of the bank records of Mayor Duterte. And they're asking for time to study our request because yung request ko daw medyo kakaiba sa ordinary request. Kasi ang ordinary request, ilabas mo lang yung balanse ko. Humingi sila ng 7 days. O di, sige, kako. 7 days. So, okay lang. Are you looking at filing charges dun sa Joseph De Mesa and, may affidavit na kayo ni Senator Alright. Trillanes. Tinanong ko si Trillanes. Sabi ko, partner, ito ba nga kung Joseph De Mesa? Totoo bang tao to? O hindi? Hindi, yun naman ang kalagay. No, I'm asking you directly. Ito ba, inimbestigahan mo to kung totoo ito o baka non-existent ito? Hindi, yun na, kung ano nakalagay sa affidavit ko. In other words, evasive siya. Hindi niya masabi sa akin kung totoo yun. Eto na nga eh. Sabi niya, si De Mesa nagpunta sa kanya. At si De Mesa, narinig na rin sa ibang tao na kamag-anak niya raw o kaibigan. Di double hearsay. Tapos yung attachment ng dokumento, sinasabi ng BPI na hindi amin niya. Dalawa. Conclusion. In other words, yung affidavit na yon ay walang saysay, yung mga attachment niya puro bogus. So kakasuhan nyo ba, sir? Anong next? Sir, ano yung magiging next move nyo? Kakasuhan nyo ba? Or ano? Darating tayo doon. Sa ngayon, medyo busy si Mayor Duterte dahil ilang araw na lang ang kampanya. Ayan naman po ang naging pahayag ni Attorney Sal Panelo, ang abogado ni Mayor Duterte. Ukol pa rin po sa paghaharap nila kanina ni Senator Trillanes at ang sinasabi niya ay hindi niya nailabas pa itong hinihinging dokumento base na rin daw sa hiningi naman sa kanya ng BPI branch sa Julia Vargas na iba pang mga dokumento na kailangan pa at mag-aralan within 7 days.